Kadalasan po na pinagdedebatihan ng mga churches at minsan nagiging dahilan din kung bakit merong mga natitisod na mga Kristiyano ay dahil sa pagbibigay. Kasi sabi ng ilan, 10% yung sinusunod namin. Sabi naman ng ilan, hindi mo kailangang sundin yung 10%, basta bukal sa yung kalooban. Gusto mo ng play safe na sagot, kapatid, ibigay mo yung 10% mo ng bukal sa yung kalooban. Pero ano nga ba yung kinagigiliwan ng Diyos na pagbibigay? Sa Lucas chapter 21, meron pong isang babaeng balo. Actually, ang pagka-describe ng Bible, isang dukhang balo. Mahirap na mahirap ang buhay. Pero ang sabi niya po doon, nagbigay po siya ng 2 sentimos bilang offering niya. At meron namang mga mayayamang tao na nagbigay. At ang binigay nila ay yung sobra-sobra lang ng kanilang kayamanan. At ang sabi ng Panginoon, higit na kinalugdan niya yung babaeng dukhang balo. Ano po yung dahilan kung bakit kinalugdan po ng Diyos? Kasi yung 2 sentimos na yon, yun na po yung ikinabubuhay ng babaeng balo. Samantalang yung mga mayayaman, hindi nila may give up yung kanilang kayamanan, kundi ang binigay nila ay mga sobra-sobra or labis lang. Kapatid, ipapaalala ko lang, yung pagbibigay ay simbolo ng pagtitiwala sa Diyos. Na kapag nagbigay ka, parang sinasabi mo sa Lord, kahit mawalan ako, basta meron ka sa akin. Magtitiwala ako na ikaw ang magbibigay sa akin. At simbolo rin ito ng pagbabalik sapagkat wala naman tayong pagmamay-ari. Lahat po tayo pinanganak po na wala pong dala-dala. Pinanganak po tayo na wala po tayong hawak-hawak na titulo sa ating mga kamay. Pinanganak po tayo na hubad at wala pong lampin. Ibig sabihin po mga kapatid, lahat ng meron po tayo galing sa Diyos. So pag nagbigay tayo mga kapatid ay pagbabalik po ang tamang term po doon. Kung mapapansin nyo po mga kapatid, hindi po nakabase sa estado ng buhay ang pagbibigay. Nakabase po siya sa kondisyon ng puso. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging generous sa paningin ng Diyos. Hindi mo rin kailangang magkaroon ng maraming pera para lang may pakita sa Diyos na ikaw ay nagbibigay sa Kanya. Kasi hindi naman tinitignan actually ni Lord yung amount na ating binibigay, kundi yung tinitignan niya ano nga ba yung kondisyon ng puso mo. Kasi nung nagbigay po itong babaeng balong ito, parang sinasabi niya, Lord, ikaw ang priority ko. Kaya kong ibigay lahat-lahat dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Kung titignan mo kapatid, yung mayaman dun sa Bible, nung sinabihan ng Panginoong Hesus na ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin, sabi niya, tumalikod po yung lalaking mayaman at hindi na po sumunod sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi napakayaman niya. Ito po yung nagiging problema. Pag masyado po tayong nakaangkla o nakayakap sa ating mga kayamanan, nakalimutan natin na ang pinakamahalaga sa buhay po natin ay ang Panginoong Hesus. Kapag tayo po ay nagbigay po mga kapatid, nilalapatan po yan ng pananampalataya. Nananampalataya ka na parang yung pera mo binigay mo sa Diyos at hindi sa pastor mo. Kasi kapag inisip mo na yung pera mo, ibinigay mo kay pastor, pagdating ng araw kapatid, magrereklamo ka. Pag inisip mo na yung pera mo na binibigay mo sa church ay napupunta kay pastor, pagdating ng araw, isa ka sa mga magre-rebelde kasi magrereklamo ka. Pero kapag yung pera mo, pinanampalatayahan mo na ibinigay mo sa Diyos, hindi mo nakukwentahin. Hindi mo na iisipin pa. Kung naibigay mo na, bahala na ang mga nakahawak. At kung sakali mang magkasala sila, sila ang mananagot sa Diyos. Kaya kapatid, itong pagbibigay ay hindi po dapat nagiging mainit na usapin ito, kundi dapat ito'y parte ng ating pagiging Kristiyano. Lagi po nating tatandaan na ang sino mang nagbibigay ng maluwag sa kanyang kalooban ay kinalulugdan siya ng Diyos. At isang paalala lang po mga kapatid, ang pagiging generous, hindi po nasusukat sa estado ng buhay po natin. Huwag mo nang antayin na maging mayaman ka bago ka maging mapagbigay. O pwede kang maging mapagbigay kahit anong estado ng buhay mo. At tiyak, makikita ng Diyos yon at pagdating ng araw, hindi mapapawalang kwenta ang lahat ng ginagawa mo. Kaya mga kapatid, suportahan po natin ang ministry ng Diyos upang mas lalong may palaganap ang kanyang gospel. Purihin po ang Diyos na buhay. God bless you kapatid.